trabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Disyembre. Sa ngalan ni Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Kasama po Thea Pecho Corpus. Narito ang ulo ng mga balita. Holiday rush pinaghahandaan na ng DOTR. Halos 200 miyembro ng Philippine Coast Guard ipapakalat sa EDSA. Bilihan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan, sorpresang ininspeksyon ng DTI. 2 tindahan nanganganib na ipasara dahil sa mga paglabag. Operasyon ng SMNI sinuspinde ng NPC sa loob ng 1 buwan o 30 araw. Retired Police Brigadier General na witness sa huling drug case ni dating Senador Laila De Lima umatras na din ng testimonya. Mga ahensya ng gobyerno inabisuhan ni Presidente Marcos na bilisan ang paggamit sa kanilang budget sa 2024. Acting General Manager ng Manila International Airport Authority itinalaga. Mga Pinoy sa Malaysia pinag-iingat laban sa pagtaas ng kaso ng COVID sa nabanggit na bansa. At pagbibigay ng 13th month pay sa mga kasambahay, pinapaalala ng DOLE. Mga sir, mga ma'am ha, yung mga katulong, yes, mandatory po yan sa ilalim ng kasambahay law na dapat ay bigyan nyo din ng 13th-month pay ang inyong mga kasambahay. O kasi empleyado din sila. Oo naman. At saka hindi rin biro ang kanilang sakripisyo. Totoo. Lalo na pagka wala sa bahay si ma'am at sir. Correct. Sila ang caretaker. Yeah. And therefore, dapat tumbasan din natin yung kanilang serbisyo. True. True, Lili. At plaka. At narito na ang detalye ng mga balita. Planchado na ng Department of Transportation na maayos na biyahe sa mga uuwi ng lalawigan at lalabas at pagpasok ng bansa ngayong holiday season. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, kabilang sa paghanda ang pinalawig na oras ng mga tren sa Metro Manila. Nasa 200 din na Philippine Coast Guard personnel ang ipakakalat sa EDSA busway dahil sa inaasang dagsa ng mga pasahero. Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na hindi na maulit ang technical glitch sa mga paliparan tulad na nangyari noong nakalipas na bagong taon. Samantala, tiniyak ng PPA ang kahandaan ng mga pantalan sa bansa sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Christmas rush. Sinabi sa DZRH ni PPA General Manager Jay Santiago na handang-handa ang mga pantalan sa bansa para sa inaasahang 5.2 milyong pasahero. Paalala ni Santiago, i-check kung pinapayagang mag-uwi ng meat products sa mga kani-kanilang destinasyon dahil maraming lugar ang nagbabawal magpasok nito. Banta na rin ng ASF. Narito ang naging pahayag ni Santiago. Sa mga babiyahe po natin mga kababayan, ngayon pong nalalapit na Kapaskuhan, pinapaalala lamang po natin as always na magayak po sila ng maaga at magplano po sila ng biyahe nila ng maaga. Siguraduhin po nilang pagpunta po nila ay sa mga pantalan, may mga ticket na po sila. Yes. Na na hindi po sila mag-chance passenger. Pagkatapos po, wag na po sila magdadala ng mga bagay na hindi naman po essential. Lalong-lalo na po yung mga bagay na na mga matutulis o matatalim. 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, dagsa na mga pasahero sa PPEX ang Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa magsisiuwian ngayong holiday season. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, inaasang aabot sa 2.6 milyong pasahero ang babiyahe sa terminal. Anya, hindi bumaba sa 100,000 ang foot traffic kada araw
magmula noong nakalipas na linggo. Bukod rito, fully booked na rin ang lahat ng aircon buses ng terminal patungong Bicol sa mga petsang December 22, araw ng bukas hanggang sa December 24, bisperas ng Pasko. Samantala, sorpresang nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Pinangunahan ito ni Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI Consumer Protection Group at Attorney Philip Sawali, Director ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau. 2 tindahan ang nakitaan ng mga paglabag dahil sa pagbebenta ng paputok na walang Philippine Standard Mark at wala sa listahan ng DTI. Ayon kay Assistant Secretary Nograles, 300,000 piso ang multa sa mga manufacturer na lalabag sa panuntunan ng DTI, habang 25,000 piso naman sa mga reseller o nagbebenta. Total, pinag-uusapan natin, Miss Pea, itong dagsa ng mga pasahero sa iba't ibang paliparan, pantalan. Makinig tayo sa sitwasyon dito naman sa Ninoy Aquino International Airport, sapagkat sigurado ko marami na rin yung mga kababayan natin na galing ng ibang bansa dito magpapasko. Ayan. Samantalang yung iba natin ng mga kababayan mas gusto magpasko abroad. Oo. Ayun. Aalis, may babalik. Oo, yan nga. Yung mga mapepera, madadatong. Alis. Oo. Yung mga may pera din naman, pumunta naman rito kasi sila magwaano. Siyempre, iba yata ang Pasko sa Pilipinas, ang sabi nga. Sherwin Alfaro sa sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Magandang hapon na, Sherwin. Yes, Romel at Thea, sa kasalukuyan ay maayos pa yung lagay ng mga paliparan ng Ninoy Aquino International Airport dahil nga sa pagdagsa nung hindi lang yung mga dumarating galing sa abroad, kundi nitong lalo dito sa domestic side ng mga paliparan na mga uuwi o magsisipagbakasyon sa probinsya nitong week na ito. Ito yung Christmas break na inaasahan natin na tataas pa yung bilang ng mga pasahero na ayon nga sa pamunuan ng MIA ng Manila International Airport Authority kay acting GM Brian Pope. Ito yung makikita natin na panumbalik na yung level ng bago magkaroon ng pandemya ng bilang ng mga pasahero na nagtutungo o umaalis ng Metro Manila at maging sa ibang bansa at maging yung mga umuwi rin ng mga pasahero galing naman sa abroad para makapiling ng kanilang mga pamilya ngayong Kapaskuhan. Sa kasalukuyan dito sa NAIA Terminal 3 ay makita mo na halos puno itong mga check-in counters ng Cebu Pacific at ito'y nangangahulugan ng masigla na proseso ng paglago ng bilang ng mga biyahero na bumibili ng mga ticket para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan. At yung sitwasyon sa mga pila ng mga check-in counters ay nananatili namang maayos at kalmado naman yung mga pasahero na naghihintay ng kanilang turn para makapag-check-in. Although makikita mo nga na bibihira yung ganitong pagkakataon na makikita mo punong-puno yung mga check-in counters sa mga nakapila at naghihintay ng kanilang turn para makapag-check-in sa kanilang mga biyahe. Pero tiniyak naman ang pamunuan ng MIA na may grupo na mag-assist dito sa mga mananakay natin dahil may oplan na ikinasa ang Department of Transportation para nga sa ating mga mananakay na magbabiyahe ngayong holiday season at maaari silang humingi ng assistance doon sa mga desk, lalo na may assistance desk dito sa loob ng departure area ng Ninoy Aquino International Airport na maaaring i-approach ng ating mga kababayan kung sila may magkakaroon ng aberya sa kanilang magiging depart. So far, wala pa namang masyadong reklamo o anumang complaint na natatanggap ang Public Affairs Office ng Manila International Airport Authority dito nga sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Kapaskuhan dito sa mga paliparan ng NAIA. Sherwin, yes, makakaasa ba yung mga kababayan natin sa paliparan na hindi na nila mararanasan yung nangyaring aberya sa supply ng kuryente noong nakalipas na bagong taon? Romel, yung huling pakikipag-usap ko kay Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation, tiniyak niya na may sapat na kapasidad at kakayahan yung mga tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines para bantayan yung kanilang
air transport system na siyang naging dahilan ng malaking aberya ng unang araw ng 2023 nang bumigay yung power supply ng naturang instrumento ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At nagkaroon ng serye na rin ng pagpapalit ng linya ng kuryente dito sa NAIA Terminal 3 na kung matatandaan nyo, yung Labor Day nitong taon, naging malaking issue yung blackout dito sa NAIA Terminal 3 nang bumigay yung mga sirkito ng kuryente at walang supply ng kuryente na pumapasok sa loob ng terminal, particular dito sa mga check-in counters, ay yun yung naging malaking aberya na naranasan natin mga kababayan. Subalit, mula noong Nobyembre hanggang Disyembre at 13 ay natapos na yung pagkukumpuni ng mga linya na ito ng NAIA Terminal 3 na maaaring maging sapat na batayan para nga doon sa maayos na operasyon ng paliparan nitong Kapaskuhan. Ano mas malaming datos mo? May datos ka ba dyan, Sherwin, kung ano ang mas malaking bilang ng mga turista? Domestic tourists ba o international tourists? Sa datos ng Manila International Airport Authority ay naasahan na aabot na sa 840,000 kada araw yung gumagamit ng mga paliparan palabas at papasok ng bansa ngayong itong linggo na ito. So ito rin kung pagbabatayan yung bilang nung mga nakaraang taon bago ang panahon ng pandemya ay halos pumapantay na doon sa 2019 figure itong daily arrival and departure ng yung daily foot traffic dito nga sa Ninoy Aquino International Airport na remarkably after ng pandemya ito nagpapakita ng malusog na performance. Ibig sabihin ito ay magandang senyales para sa ating ekonomiya dahil dumadami yung nakakapag-afford na makapagbiyahe sa eroplano at makalipad maging papasok o palabas ng bansa na may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa madalit salita, Sherwin, bukod sa katotohanan na may mga pera ang tao ngayong holiday season. May pera sila. May pera sila. Ay sumisigla na ang turismo. Hindi ba? Sumisigla na ang turismo ng bansa. Ayun. Yun ang magandang senyales na ito na lumalakas yung turismo dahil yung iba na kababayan natin na nandito sa Maynila gusto mag-holiday sa probinsya, yung dala-dala nilang pera mag-circulate naman doon sa probinsya na pupuntahan nila. Iikot-ikot lang. Kakain sila doon. Paikot-ikot lang. At yung mga galing naman ng abroad na dito magpapasko at magpapakasyon, may dala din silang mga sariling mga pera na malaking contribution din sa ekonomiya ng Pilipinas dahil gagastos na sila pagdating nila sa Pilipinas. Okay. Very good. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Yan ang sitwasyon dito sa Ninoy Aquino International Airport RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Meron tayong 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ay kasi ang tagal ko. Nasanay sa morning. Sa morning. Halos 27 years siguro. Sa morning na pang umaga. Oo, kaya naninibago ako Anyway, tuloy tayo sa ating mga balita. Inilabas na nga ng Supervisory Office for Security Investigation Agencies PNP ang mga bawal gawin ng mga security guard na naka-duty ngayong holiday season. Ayon kay Police Brigadier General Gregory Bonyalbal, bawal na ang pagsusuot ng mga security guard ng Christmas-themed costume tulad ng Santa Claus costume at iba pa. Paliwanag, ito na. Oo, syempre kasi naninibago tayo, nasanay tayo na ganyan yung mga security guards natin. Paliwanag ni Bonyalbal, posible kasing mag-disguise ang mga kriminal at malusutan ang mga nagbabantay sa mga mall, gayon din sa mga terminal at iba pa. Maliban dito, bawal din ang paggawa ng mga security guard ng ibang trabaho na wala sa kanilang mga tungkulin tulad ng pagiging utility, parking attendant, service crew at janitor. Sakali anyang may lumabag dito ay pagmumultahin sila ng mula 500 piso hanggang 1,000 piso para sa unang paglabag at pwede pang tumaas depende sa dami ng beses ng violation at maaari pang mabawian ng lisensya. Naku, So bawal pala yung bawal pala sila mag-parking attendant.
At mag-costume siguro ng yung Santa Claus pinaka-costume na lang talaga. siguro yung Christmas hat. Yung sombrero. Yun, oo. Pero yung as in, you'll make them look Santa Claus. Oo. Yun Siguro ang, wag na talaga. Bawal, oo. Lalo yung magbibigo-bigote pa ng white. Oo, tama. Pero ang bigat ng parusa, Oo, 500, 1,000, or mabawian ng lisensya. lisensya. Kasi yung mga security guards, meron din yung mga iniingatan na lisensya. Tumaas na ang presyo ng ilang mga kakanin sa Puto Avenue sa Barangay San Roque, Siyudad ng Marikina. Ilang araw bago sumapit ang Pasko. Sa report ni RH number 52 Edniel Parosa, ayon sa mga tindero, nagtaas sila ng presyo dahil nagmahal din ang kanilang kuha sa mga supplier epekto ng tumaas na presyo ng malagkit at asukal. Halimbawa na lamang, ang bibingka na dating 70 pesos ay naging 150 pesos na ngayon. Aba, mahal naman. Ba't doble? Hindi ng Nakakashock doble. naman. Mahigit sa doble. Mahigit sa doble. Pero dating 70 pesos, ngayon 150? 150. Naku, suki pa naman ako dyan. Yung favorite ko dyan, yung Puto Orange, tsaka yung Kalamay. Ang sapin-sapin naman na dating 180 pesos, ngayon ay 220 pesos na. 40 pesos ang tinaas. Malaki pa rin. At Puto Buli. May ganun pala, Puto Buli, na dating 50 pesos, ngayon ay naging 60 pesos. Yan okay lang siguro. Kaya lang. Daing ng mga nagtitinda, matumal pa rin ang benta ngayon ng kakanin. Hindi tulad noong mga nakalipas na taon. Kung sa bagay, Miss Thea, naunawaan natin yung concern din ng mga tindera. Siyempre, ang kuha nila dun sa mga sangkap mataas. Therefore, kahit pa paano, ipapatungan din nila yan. Di ba? Siyempre, alangan naman kinuha mo sa yung ingredients na mataas tapos ibebenta mo ng palugi. Palugi. Gusto mo maghanap buhay, di ba? Tsaka kasi ang dalawa kasing ingredients dyan, may ingredients dyan. Bigas, na mataas ang presyo, at asukal. Paano ako magkakaroon ng kakanin kung titipirin mo ang bigas at ang asukal? Alangan naman kakanin yan tapos ang tabang-tabang. Wag naman. Pero sa isang banda, okay lang naman yung kumita. Pero wag naman yung sobra-sobra. Ngayon, ang hinaing nila, matumal daw ang benta. Kung tataasan nyo pa ng labis, lalo magiging matumal. Baka magsipanis yan. Sayang naman. Sayang din. Siguro mas mainam mag-meet halfway yung tamang presyo lang. Tindero at consumer. Kayo naman mga consumer, bigyan din ng consideration. Huwag naman masyadong barat. Alam nyo na mahal, tapos babaratayin nyo pa. Huwag naman, hindi ba? Sabi nga, mahirap ang buhay. Huwag na natin pahirapan pa. Huwag na natin pahirapan pa. Pare-parehas tayong naghihirap. Ayun na. Samantala, nadagdagan pa ang mga bilang ng mga witness na iniaatras ang kanilang mga testimonya laban kay dating Senator Laila De Lima. Pinakahuling bumaligtad ang witness ng prosecution na si dating Police Brigadier General Jerry Valeroso. Sa liham ni Valeroso, binawi niya ang testimonya dahil inuusig na umano siya ng kanyang konsensya at para mapalaya sa maling akusasyon si De Lima at iba pang akusado. Ayon kay Valeroso, 2019 pa niya gustong baguhin ang kanyang naging testimonya, ngunit nangangamba siya sa kanyang buhay at kaligtasan. Alam mo, Ms. Thea, hindi sa hinuhusgahan or kinakampihan natin si Senator Laila De Lima. Pero nakalulungkot ang mga pangyayari. Sapagkat siya ay naabsuelto, hindi dahil mismo dun sa merito ng kaso kundi dun sa mga testigo na umaatras. Diba? Papaano na yan? Papaano na yung panahon na kanyang inilagi sa bilangguan, hindi ba? Sino nga magbabayad doon for her? Ang dami niyang losses, damage. Tama. Di ba damages? Pwede bang sumingil ng moral damages yung kanyang mga abogado? At sino ang sisingilin? Di ba? Di ba? Sino ang kanilang sisingilin ng bayad doon sa mga panahon na inilagi, mga oportunidades actually. Miss opportunities for the family, family time, sa political career ni Senator Laila De Lima, na mula nung nakulong hindi na nakabalik muli sa politika. Tsaka hindi rin siya nakaperform na maayos, tama. diba? Di ba kumandidato pa nga last senatorial race? Pero hindi pumasok. Hindi pasok sa banga. Kaya nga. Sana next year mag-iba ang takbo ng buhay ni Senator Laila De Lima. Correct. Doon sa mga nakakaunawa sa kanyang
pinagdaanan. Basta ang hustisya sana ay pumanig lagi sa katotohanan. Ayun, yun ang pinaka-importante sa lahat. Whether ikaw ay makapangyarihan or pinakamaliit na tao sa lipunan, ang importante, ang gulong ng batas ay parehas. Tama. Ayun na. Meron tayong alas 4:26 ng hapon kasi kung matandaan ko lang Miss Thea, nung bago-bago pa yung kaso sa laban kay Senator Leila de Lima, biruin mo, ang akala ng tao talagang, guilty na yan. Oo, na-judge na, nahusgahan na Oo, ang bigat ng mga ebidensya at ang nakaupo pa numero 1 kritiko niya, hindi ba? Si dating Pangulong kontrapelo sila. Rodrigo Duterte na isang bukas na katotohanan naman. Wala na mga pwedeng mag-deny niya na talagang sila siguro since time immemorial magkaribal na sa politika. Akala ng tao talagang ang igagawad ng hustisya conviction. Yeah. Ayun nga lang, sa tinagal-tagal ng panahon, sa hinabahaba ng prosesyon, on bail si Senator Leila de Lima. Sa isang natitira na lang may isa pa na kaso na may kinalaman sa illegal drugs. At itong ang latest development na ito, I'm sure obviously magiging bentahe para sa kanya. It may be favorable na for her. Of course, obviously. Yung tsansa na siya ay maabsuelto or ma-acquit muli ay mas mataas ngayon. Kasi syempre, sino pang tatayong testigo? Sino pa magpapaputo? Lahat umatras na sino pa ang magdidiin sa kanya? Wala. Ibinibintang sa kanya. Therefore, walang ibang option ang judge kundi ibasura ang kaso. Yun na nga. Ayun, kasi paramihan ng ebidensya, na merito ng ebidensya. Ang sabi nga kahit sabihin mo na overwhelming ang ebidensya laban sa'yo, kung wala kang testigo. Na magpapatunay. Na totoo ang iyong mga ebidensya. Hindi ba? Kahit pa sabihin mo na ikaw ay hinusgahan na sa mata ng publiko. Yes. Pagka yan umabot na sa mata ng hukom, ay pantay-pantay lahat yan. Huwag mo sabihin na overwhelming ang ebidensya. Pag yung hukom na yan, nakakita na kahit nakatiting na pagdududa. Yan. Kahit sabihin mo, bakit ang lakas ng ebidensya? Bakit mo yung nabaswelto? Ano ba ang sabi ng batas? Dubio pro reo. Di ba ang sabi? Ano ibig sabihin nun? When in doubt, don't. Ang sabi pa, ang pinakamatindi, ang sabi ng legal maxim, when in doubt, rule for the accused. Biruin mo yan. Ang sabi ng Korte Suprema, pagka ang judge ay nagduda, mag-rule ka in favor of the accused. Ayun. Nako. Ang oras natin, meron pa tayong 30 minutos pa bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ayun. Babalik tayo sa ating balitaan. Balik tayo sa ating balitaan sa break time. Sa ngalan ni Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kasama pa rin po Thea Pecho Corpuz. Apawin natin, Miss Thea, ang mga balita mula sa labas ng ating impilan. Mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos, magtalaga ng Acting General Manager ng Manila International Airport Authority, Lep Narciso. Sa detalye, Lep. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang airport operations expert na si Eric Jose Ines bilang Acting General Manager at member ng Board of Directors ng Manila International Airport Authority. Papalitan ni Ines si dating NIAA General Manager Cesar Chong. Pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin ang appointment ni Ines na may petsang December 15. Si Ines ay naglingkod bilang Airport Station Manager ng Etihad Airways at Gulf Air sa Maynila mula 2006 hanggang 2017 at mula 1997 hanggang 2006. Siya rin ay dating Senior Security Officer ng Gulf Air sa Maynila at Timog Silangang Asya mula 1988 hanggang 1999 o 1997 at trainee para sa airline operations ng parehong kumpanya. Samantala, panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Ginaganap ang programa sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Binigyan ng arrival honors ng Commander-in-Chief pagdating sa kampo at isinagawa rin ang tradisyonal na trooping the line. Presently sa okasyon, sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.,
AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., Speaker Martin Romualdez, at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at ilan pang miyembro ng gabinete. Inaabangan ang magiging talumpati ng Pangulo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes. Saan magdidiwang ng Pasko ang presidente? Diyan ba sa Malacanang o sa Ilocos Norte? Oo, wala pang pahayag ang palasyo tungkol dyan, Romel. Parang balak mo sundan at mamasko. At sa araw ng... Natatanong na yaan, pero wala pang sagot ang palasyo. Tama ba, Ms. Let, sa araw ng Pasko, magiging bukas ang palasyo ng Malacanang sa publiko? Yung schedule kasi ng tara sa palasyo ay hanggang December 24, kung hindi ako nagkakamali, yung huling simbang gabi. Okay. Pero ngayon naman ay pwede nang pumasyal sa palasyo. Ayan, yung alas 6 alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At syempre, simbang gabi yung sa madaling araw na misa. Ayun. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Palasyo Balik sa inyo, Romel at Misea. Malacanang. At ito na nga, LTFRB naglabas ng mahigit 1,000 special permit sa provincial buses para matiyak na may masasakyan ang mga uuwi ng probinsya ngayong holiday season. Idetalyo ang balitang yan, RH8 Christian Manyo. Christian. Kaya naglabas nga ng 1,080 special permit ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa mga provincial bus. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III, ito yung pang matiyak na may masasakyan ng mga uuwi ng probinsya para magpakasyon at mag-iwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa LTFRB, ang special permit ay epektibo ng isang buwan simula noong December 15 hanggang January 14 ng susunod na taon. Samantala, pinatitiyak din ni Guadis sa mga driver at operator ng bus ang kaligtasan at ang seguridad ng mga pasahero ngayong holiday season. Kabilang na ang pagsunod sa batas trapiko, maintenance sa mga bus at komportableng biyahe ng mga pasahero. Babala ni Guadis sa mga lalabag sa polisiya ng LTFRB na tumitiyak para sa kapakanan ng mga pasahero ay posibleng patawan ng multa o masuspindi ang kanilang prangkisa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DTRH, ito sa Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Samantala, meron tayong 20 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Dako naman tayo sa Senado. Pag-question sa Korte Suprema sa nilagdaang national budget, pinag-aaralan na ayon kay Senador Coco Pimentel. RH number 28, Raymond Dadpaas. Paring Raymond, good afternoon. Good afternoon, paring Romel. Ms. Teya, masusinang pinag-aaralan ngayon ang posibilidad na pag-question sa Korte Suprema sa 5.768 trillion pesos na 2024 national budget na karalagda lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nagpapatuloy ang legal na pag-aaral para questionin sa Korte Suprema ang constitutionality ng national budget. Ito ay may kaugnayan sa paglobo ng unprogrammed funds nung nagdagdagan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Naunang sinita ni Pimentel ang paglaki ng unprogrammed funds mula sa 281 billion pesos ay naging 730 billion pesos ito dahil dinagdagan ng 450 billion pesos na nang dumating sa Bicameral Conference Committee ang national budget. Naniniwala ang senador na hindi maaring dagdagan ng mga mambabatas kung ano man ang hilingi ng Malacanang. Ang maaari nilang gawin ay tapyasan ng pondo kaya ilipat ito sa ibang ahensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Paring Raymond. Wala na si paring Raymond Dadpaas. Tatanungin ko sana, Ms. Teya, kung yung binanggit ni Senador Coco Pimentel na pinaghahandaan na raw yung pag-question sa Korte Suprema noong 2024 national budget. Oo. Hindi kaya parang exercise in futility na lang yun? Kasi pinirmahan ni Presidente, di ba? Oo. Ano pang saysay? Habulin? At Assuming for the sake of argument na nagkaroon nga ng provision na kontra sa saligang batas or unconstitutional, paano pang babawiin yun? Oo. Napirmahan na ng Presidente. Tama.
Syempre, isa pa, sasabihin ng... Ano? Baka sabihin kasi ng Korte Suprema, separation of powers tayo. Hindi ba? Tapos na yung inyo, Oo. nagawa niya na yung kanya, Oo. nagawa ko na rin yung Tama. akin. Ano pa ang dapat pang habulin? Oo. Parang napakalabo na yata. Tama. Di ba? Pero ito na nga, nakatatanda at PWDs inirekomenda sa Department of Justice na isama sa pagkakalooban ng executive clemency. Ang detalye atin sa atin ni RH12, Milky Regunan. Manang Milky. Naimbag nga malim, Manang Milky. Naimbag nga malim kanyam and kaya Teya. Dapat maging prioridad ng Department of Justice na makasama sa bibigyan ng executive clemency ang mga preso na merong sakit, nakatatanda at mga PDL to persons deprived of liberty. Ito ang apela ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan kay Justice Secretary Christine Remulla sa plano ng DOJ na magbigay na executive clemency sa mga bilanggo kaugnay ng diwa ng Kapaskuhan. Ang mga qualified PDLs ay irerekomenda ng Bureau of Pardons and Parole sa ilalim ng DOJ na may bigyan ng clemency. Umaasa si Yamsuan na ito ikukonsidera ng Malacanang for humanitarian reasons, lalo at magpapasko at para makapiling ang kanilang mamahal sa buhay ngayong Pasko. Pinapurihan din ni Yamsuan ang desisyon ng Bureau of Corrections sa ilalim ni Director General Gregorio Catapang Jr. na i-release ang mga PDLs. Sabi ni Yamsuan, base sa datos, umaabot sa 11,000 PDLs na ang napalaya simula na mag-umpisa ang Marcos Jr. administration. Ito ay bahagi ng jail decongestion program ng pamahalaang Marcos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Diyos Tiagnina, Manang Milky Regunan. Bagatid sa ating oras, meron pa tayong 17 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Muli tayong babalik sa ating balita makalipas ang patalastas na ito. Balik tayo sa ating balitaan sa ngalan pa rin ni Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kasama po, Thea Petro Corpus. Ngayon pong araw ng Webes, ika-21 tayo sa buwan ng Disyembre. 4 na araw na lang, Uy, Miss Thea. At araw na ng Pasko. Bukas may exchange gift. Something big. Sabi Ano? Ang tanong Ay, kung may big din ba na hindi kung anong bakit anyway, kung anong araw daw kami pipila sa'yo. Pwede naman pumila lang. Ayun. Araw-araw yan. Pipila lang Hindi lang naman natin sure kung ano yung makukuha. Kaya yung pipila sa'yo, dapat meron ng... Okay, ang pipila para mag-alay sa akin. Pwede rin naman yun. At saka yung pipila kay Miss Thea, dapat meron na kayong... daladalang sobre. Ayan, oo. Yung sobre nyo, lamanan nyo na para kukunin ko na lang yung mga alay nyo. Baliktad. Pagbigay namin ng sobre sa'yo, in return dapat meron ng laman. Ay, talaga. Pagmamahal at prayers. Hindi, nagbibiro lang po kami. Doon sa mga chikiting. Ayan. Pagka kayo naman hindi nabigyan ng inyong ninong at ninang, huwag kayong magtatampo. Alam mo, feeling ko yung mga bata hindi naman nagtatampo si Romel. Yung magulang. Nagtatampo na, nanunumbat pa. Yung ibang magulang mas excited pa sila Gayak na gayak. Tayo doon sa ninong mo. Punta tayo sa ninang mo. Mano ka doon sa ninong mo. Oo. Ano, magkano yung binigay sa'yo? Magkano binigay sa'yo? Pagka nakita na... Manipis. Ano yan, kumakalansing? Ay, talagang yung ninong mo na yan. Napakuripot. Pero pagka yung medyo nalalamuka-lamukos mo, yung ninong mo napakabait. Sa lahat ng ninong mo, yan ang pinakagana. Yan. Tsaka yan ang talaga paborito kong ninong mo Tsaka ninong. Huwag pong ganun. Huwag po tayo maging materialist. Materyoso. Materialistic. Kasi ang Pasko, hindi po yan sineselebrate. Dahil yun lang ang gusto natin. Yung tumanggap tayo ng tumanggap na regalo. Kaya nga Christmas di ba? Pagmamahalan at pagbibigayan. At sa ating mga balita, pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commission ang Sunshine Media Network International o SMNI. Ito'y kasunod ng panawagan ng Kamara na suspindihin ang operasyon ng SMNI dahil sa paglabag sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Pagkaroon din naman ng mga paglabag ang network katulad ng
pagpapakalat ng maling impormasyon at paglilipat ng shares nang walang congressional approval. Samantala, binigyan naman ng SMNI ng 15 araw para sumagot at magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng administrative sanction. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pag-uusap ni DFA Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa telepono kahapon. Sa inilabas sa pahayag ni Manalo, sinabi nito na nagkaroon sila ni Wang ng masinsinang palitan at pag-uusap tungkol sa kasalukuyang relasyon ng Pilipinas at China. Sinabi ni Manalo na tinapos nila ang tawag ng may mas malinaw na pag-unawa sa posisyon ng bawat panig sa iba't ibang mahalagang isyu. Idiniin din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng dialogo sa pagharap sa mga kaparehong isyu. Ang naturang tawag ay isinagawa bilang kasunod ng naunang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa Economic Leaders Summit sa Amerika kamakailan. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na bilisan ang paggugol sa 2024 national budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang direktiba ay bunsod ng nakitang mababang spending ng gobyerno noong second quarter ng taon. Liwanag pa ni Pangandaman, nagresulta ito ng pagbagal sa paglago ng gross domestic product. Samantala, kinumpirma naman ni Pangandaman na walang direktang vinito si Marcos sa pambansang budget, kundi nag-iwan lamang ng komento sa tamang implementasyon ng budget base sa tinatawag na special at general provisions at implementing rules and regulations. Samantala, hawak na ng QCPD o Quezon City Police District Traffic Sector 3 ang lalaking nagmamaneho ng SUV na sangkot sa pag-araro sa 5 sasakyan na nakasalubong nito sa kahabaan ng Elliptical Road, Quezon City kaninang madaling araw. Sa ulat ng QCPD, galing sa isang bar sa Timog Avenue ang suspect na si Dennis Arn Bugawon Acarino sakay ng kanyang Honda CR-V wagon na may plakang ZNN 848. Aminadong laseng at nablangko daw ang isip ni Carino. Sa investigasyon, galing sa East Avenue na counterflow ang laseng na suspect. Gaya lang pagkalaseng, di ba? Na pinagbawangga ang 3 motorsiklo, isang taxi at isang SUV Montero na napag-aari ng personnel ng BJMP. 6 na katao ang sugatan sa naturang insidente habang nahaharap sa patong-patong na kaso si Carino. Ayun siya pala. Nasa huli talaga lagi ang pagsisisi, Miss Thea, di ba? Kaya paulit-ulit ang ating paalala lalo na ngayon. Tama, lalo na ngayon na party dito, party doon. Kaliwat kanan ng puyat at party. Reunion dito, reunion Inuman doon. yan for sure. Walwalan. Magdamag. Pagka ganyan, mag-iiwan kayo ng pantira sa pagmamaneho. At saka pagka uminom ka, alam mo uminom ka, huwag ka na magmaneho. Mag-book ka na lang ng mga Or, magsama ka ng isa na magmamaneho for you. Na hindi rin iinom. Baka mamaya kalahati lang tag-half tayo. Magsama ka nga ng kainuman pala yung naisa mo. Body mo. Pambihira, mas lasing pa sa'yo nung natapos ang inuman. Mahirap po yan. Ay lagi po natin tatandaan, kung yung mga nakainom ay nakakadisgrasya, kung yung mga normal, hindi pa sober, kumbaga wala, talagang normal ang pakiramdam, walang nararamdaman, nakakadisgrasya. What more? Yung mga kargado ng alak, worse yung kargado ng drugs. Naku po! Diba? Dalawa lang ang patutunguhan nyo yan. Kung hindi kayo makadisgrasya, kayo ang madidisgrasya. 8 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ito na yung binanggit mo kanina. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na entitled sa 13-month pay ang mga kasambahay. Ayan. Sa panayam ng DZRH kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, bahagi ito ng kanilang benepisyo sa ilalim ng kasambahay law. Paglilinaw pa ng kalihim, ang 13-month pay ng mga kasambahay ay katumbas ng kanilang 1 buwang sweldo. Ayan, malinaw yan. Mga sir, mga ma'am. Yung pong 13-month pay ng inyong mga kasambahay, katumbas po yan ng kanilang buwanang sweldo. Samantala, masaya namang ibinalita ng kalihim na
12 sa 16 na Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang nagpalabas na ng wage order para sa aumento sa sahod ngayong taon. Pakinggan natin si Secretary Benny Laguesma. Ang atin po mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, out of 16, 12 na po ang nagpalabas ng wage order. May kinalaman sa pagdaragdag ng aumento sa umiiral na sahod po ng ating mga kasambahay. Gusto ko lang bigyang diin na hindi po naman nagpapabaya sa kanilang tungkulin ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at tinitignan nila yung kalagayan sa mga rehiyon bago sila magkaroon ng pagpapasya. Ang hindi po napakinggan si Secretary Benny Laguesma Nandole. Oy, teka muna. Speaking of 13-month pay, Ms. Thea. Yes, po. Oy, yung iba hindi pa nagbibigay ng inyong 13-month pay sa inyong mga manggagawa. Hanggang Aba, kailan ba pwede i-distribute yan? Pero it doesn't follow na hintayin nyo pa yung 24. Hindi Wag kasi naman. nakongolekta pa daw. Ganun Tsaka ba? nagpapalit pa para sure na lahat mabibigyan, lahat mabibigyan. Well, meron pa kayong 4 na araw. I mean, 4 na araw ba? Tama? Actually, pero technically kasi pag banking day, hanggang bukas na lang pwede i-distribute yan. Bigay nyo na, Sabado. bigay nyo na hanggang bukas. O Sabado, walang Yan, bangko. Diba? Final na yan, hanggang Oo. Sabado sana. Kasi para may time pang mamili Tama. for the bisperas ng Pasko, di ba? Lalo na, Ms. Thea, doon naman sa mga kumpanya na dambuhala, yung talagang may kakayahan Oo naman. na magbigay ng Una 13 ka month. nagpapatumpik-tumpik pa. Anuhin pa nila yung 13-month pay kung after Christmas nyo ibibigay. Lungkot Diba naman. useless? Oo. Bigay natin kung ano yung nararapat sa ating mga manggagawa on time. Yes, tsaka alam niyo naman na yung mga responsibilities ninyo, di ba? Na ibigay naman ng mga empleyado ang kanilang kontribusyon sa inyong kumpanya, dapat ibigay niyo rin ang nararapat para sa Kasi kanila. yung iba dili-dali Ay? Porkit sinabi ng dollar, meron pa kayong hanggang 24. Oo. Ngayon, ang gagawin ng iba, 24 Sagarin pa natin sayang pa interest. Meron pa tayo 5 minuto. Bago sumapit ang 5:00. Pinag-iingat nga ang mga Pinoy sa Malaysia laban sa pagtaas ng kaso ng COVID sa nabanggit na bansa. Sa isang advisory pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, ang mga kababayan na panatilihin ang social distancing, good hygiene at magsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Ayon sa report, ang pagtaas ng COVID cases sa Malaysia ay bunsod na rin ng Omicron at sub-variants nito. Niliwanag ng Embahada na bagamat highly transmissible o madaling makahawa ang Omicron subvariants, hindi naman ito nagre-resulta sa malubhang kaso. Ipinaalala din ng Philippine Embassy sa mga kababayan na sapat ang stock ng COVID vaccine sa Malaysia, kabilang ang para sa booster shots. Pero mo pala yung iba kasi vaccine ng COVID? Yung iba kasi hanggang nung naturukan ng 2 beses hindi Ayaw na nagpa-follow up. Wala nang booster. Lalo na nung nakaramdam na okay na pala yung 2 turok lang, hindi na ako tatamaan. Kaya ko na to. Wag po tayong magpakasiguro. Siyempre mas panatag tayo pag kompleto ang depensa natin laban sa COVID na yan. Lalo na sa variants na yan. Omicron? Omicron subvariant daw. Yan yung dumali sa atin na... ang dami. Parang last year ba? ang 2 dami. years ago. Dito nga sa opisina, ang dami. One man down. meron ulit. Kaya Parang nga ang natira na lang ata sa atin dito sa News Center, parang 5 na lang. 5 matatag Voltes 5 sila standby kay Alia Ikatlo ang kanyang report sa showbiz. Ito palang FB page daw ni Senador Win Gatchalian. Inulan ng komento mula sa mga netizen tungkol sa issue ni Bianca Manalo. Alam mo ito mga talaga. Sila ba talaga? Alam mo, nagtataka in the first place? Ay, oo, di ba? Inamin na. Hindi, nagtataka Open lang secret ako. Na pala, no? Nagtataka lang ako kapag ka-chismis, ang bibilis. Pero kapag ka mga, may mga halaga talaga serious naman. issue. Oo, serious issues. Parang ang tumal, ang tamlay ng mga interest. idea ng mga kababayan natin. Pagka seryosong usapan, walang ganong interest. Pero pagka chismis, nangunguna. Buhay na buhay, lahat meron silang teorya. Ang daming nagiging magaling. Di ba? Meron sila agad pinapanigan. Dumadaming mga analyst. Ayan, correct. Diba? Analyst sa showbiz. Overly analytical pagdating sa chismis. Pero pagdating sa seryosong bagay, matumal, matamlay. Tameme. Ayun. Kaya minsan naniniwala ako na
Yung sinasabi ng iba na ang Pilipino raw by nature chismoso at chismosa. Hindi naman siguro by lahat. nature. Hindi naman lahat. Oo. Pero marami. Di ba? Sabi nga ang showbiz, walang buhay. Matamlay pag walang chismis. Yun naman din talaga. Diba? Yung totoo din naman. Pero sana hindi lang doon umiikot ang ating mundo. Oo. At saka hindi tayo dapat mag-concentrate sa chismis. Ayan. Biruin mo tumanda na ang siyensya at teknolohiya. Biruin mo yung chismis. Sino mag-aakala? Generation by generation, nagbabago ang terminology. Dati, ano yun? Chismosa. Chikadora. Chikadora, yung chismoso. Ngayon, ang Marites na tawag sa kanila. Ano kaya sa susunod na taon? Oo nga diba? Bakit? Nag-evolve. Ibig sabihin, nag-evolve. Nag-develop rin. Nagpo-progress din. Correct. Mas nagiging chismosa lang. Ayan, sige. Pakinggan na natin si Aliyah Ikatlo. Ito nga, Aliyah. FB page si Senator Win Gatchalian na inulan ng komento mula sa mga netizen ukol sa issue ni Bianca Manalo in the first place. Ano ba yung issue ni Bianca Manalo? Alamin natin sa ating showbiz correspondent, Aliyah Ikatlo, the fourth. Ayaw mong tawagin na Marites. Marites. Sige, Aliyah Ikatlo. Sa detalye. Yes, maraming netizens nga ngayon ang kinukumusta si Senator Win Gatchalian dahil sa issue na kinasangkutan ng kanyang girlfriend na si Bianca Manalo. Kumalat sa social media kahapon ang screenshot ng umano'y ugnayan sa pagitan ni Bianca at ng 26-year-old newbie actor na si Rob Gomez. Isa si Bianca sa mga in-expose ng asawa ng aktor. Nakasaad sa leaked Telegram conversation na tinatanong ng actress beauty queen ang kausap kung posible ba silang makapagkita ng alas 7 ng umaga dahil aalis siya ng alas 10. Mismong sinabi pa ni Bianca na he's not here. He is in Valenzuela. Hindi nag-reply ang kanyang kausap sa Telegram. Kaya minessage niya rin ito sa Instagram. At tinanong kung meron na naman ba itong ibang pick-up girl kaya hindi nakasagot agad. Marami ang nagpadala ng mensahe sa Facebook page ni Senator Win Gatchalian na nagsasabing stay strong lang kay Senator. May mga nagbiro pa kung nakauwi na raw ba ito o nasa Valenzuela pa rin. Matatandaang nag-birthday pa sa Malacanang si Bianca Manalo kasama sina Pangulong Bongbong Marcos. 2018 nagsimula ang relasyon ni Manalo at Gatchalian at una na ring sinabi ng senador na sana ay hindi na daw siya maging single dahil 49 anyos na siya this year. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nag-react na ba si Bianca tungkol doon sa Aliyah? Oo. May reaction na ba siya? Miss Thea, si Bianca Manalo ay wala pang reaksyon, wala pang pahayag na inilalabas ukol dito. At meron siyang Instagram story na patungo siya kanina sa Japan. Sino kasama? Magkasama ba sila ni Senator? Hindi niya kasama si Senator sa mga picture. Pero mukhang unbothered itong si Bianca Manalo sa issue dahil todo smile pa rin naman si Miss Bianca sa kanyang mga litrato na pinost sa Instagram. Ayun. Sino ba yung mga involved na actors? Sabi mo kanina? Saan sila? Oo. Saan sila lumalabas? Ang involved dito itong baguhang aktor na si Rob Gomez at ang isa pang in-expose ng asawa ng aktor ay si Herlyn Budol. Si Budol at si Rob Gomez ay parehong nagkasama sa isang palabas sa isang network. Hindi kung tutusin wala naman talagang hindi naman magiging sorpresa kung marami ang magka-crush kay Bianca di ba? Oo, kasi beauty queen naman siya beauty tightlist siya May karapatan ba naman talagang magselos Aliyah ni Senator Gatchalian? Ayun ang hindi pa natin sure. Hindi pa naman kinukumpirma ni Bianca din kung totoo itong lumalabas na leak conversation. Baka they will just let it die by its natural death. The chismis will die. It's natural.
It will just die down naturally. Natin development nitong issue na to, Miss Thea at Romel. Okay, maraming salamat, Miss Alia Ikatlo. Ang bilis-bilis ng oras at 3 minuto makalipas na ang 5:00 ng hapon at yan ang kabuuan nating break time. Itinampok ngayong araw ng Huwebes. Ika-21 sa buwan ng Disyembre, 4 na araw bago sumapit ang Pasko. Merry Christmas. Merry Christmas. At sa ngalan ni Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At ako naman, Thea Petro Corpuz. Maraming salamat. Bye-bye. Babu.